Good morning. Good morning. It's coffee time with God. Amen. Our gospel reflection for today, the workers in the vineyard, taken from Matthew 20, verses 1 to 16. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. Jesus told his disciples this parable. The kingdom of heaven is like a landowner who went out at dawn to hire laborers for his vineyard. After agreeing with them for the usual daily wage, he sent them into his vineyard. Going out about 9 o'clock, he saw others standing idle in the marketplace. And he said to them, "You too, go into my vineyard, and I will give you what is just." So they went off. And he went out again around noon and around 3 o'clock and did likewise. Going out about 5 o'clock, he found others standing around, and he said to them, "Why do you stand here idle all day?" And they answered, "Because no one has hired us." He said to them, "You too, go into my vineyard." When it was evening, the owner of the vineyard said to his foreman, "Summon the laborers and give them their pay, beginning with the last and ending with the first." When those who had started about 5 o'clock came, each received the usual daily wage. So when the first came, they thought they would receive more, but each of them also got the usual wage. And on receiving it, they grumbled against the landowner, saying, "These last ones worked only 1 hour, and you have made them equal to us, who bore the day's burden in the heat." He said to one of them in reply, "My friend, I am not cheating you. Did you not agree with me for the usual daily wage? Take what is yours and go. What if I wish to give this last one the same as you? Or am I not free to do as I wish with my own money? Are you envious because I am generous? Thus the last will be first, and the first will be last." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. On receiving it, they grumbled against the landowner. Yan. Kita naman natin dito talaga, no? Pinapakita talaga dito ni Jesus. Nakita natin na nangingibabaw ang inggit. Imbis na magpasalamat sila at binigyan sila ng trabaho. Di ba? Kaya parang talagang nakakalungkot kasi nakikita natin yung iba, no? Yung reaction ng ibang tao kaysa sa sarili natin kung ano yung natanggap natin na kabutihan. Ito ay natatabunan lagi dahil sa inggit. Yan yung gustong lesson na gustong ibigay ni God sa atin. Kung paano natin tanggapin, no, yung generosity ni God sa buhay natin nang walang reklamo. So yung pinili mo, they grumbled. Kasi yan ang normal dito sa mundo. Sa office, sa ating pinagtatrabahuhan,
Ganyan din ang magiging reklamo. Pagod na pagod kami. Pagkatapos itong mga late na dumating, pareho lang na susweldohin namin. That is unfair. Yan. Unfair. So, sabi nga, envy. Mm. Hindi ka natutuwa dahil siya, kahit na ang iksi lang ng time niya, ba nakatanggap siya ng malaki rin. Pareho ko lang. Pero kung hindi naman ako nadaya. Actually, yung usapan namin Oo nga, yun tama. yung sweldo ko na ibibigay niya Yeah. Kung may agreement, Oo, yung isang tao, lamang siya. Kasi ang binigay sa kanya, more than Sa yung trabaho niya. dapat na trinabaho niya, yung time na trinabaho niya. Oh, okay. Ang sa akin, na-pick up ko naman, ito yung, are you envious because I am generous? Ito kasi yung statement niya. Because ang pinapaliwanag nga niya, ano ba yung kingdom of God? Iba talaga ang kingdom of God sa mundo. Ang parang pinakikita ng Panginoon, I may be generous to others. Hindi ako magkukulang sa iba. When I give it tama sa Kanya. May justice yon. Pero I can give also more than what you deserve. Kaya marami sa atin ang ganyan. I can give also more than what you deserve. Okay. Nakakapagbigay ako ng ganun. So yun ang minsan ikasasama ng loob natin. Yeah. Ano ang isa pang example about the kingdom of God? So God Okay. is generous. That minsan dahil sa kanyang generosity, abundant generosity, yung ibang tao nagagalit. Ibang tao nagagalit. Yun yung mga naiinggit. Yan. Okay? Sabi mo na dito, yung generosity cannot be Out that, dictated. No? It cannot ayan. be dictated. Ngayon, kung ang tao gusto niya maging generous, hindi mo siya pwedeng sabihan kung magkano gusto niya ibigay. O kung sino ang dapat niyang bigyan. Personal niya yon, di ba? Opinion. Ngayon, kinumpare yun sa Kingdom of God. Kasi ang Kingdom of God, open yan. Welcome ang everyone. So you cannot tell God sino yung pwedeng pumasok at hindi pwedeng pumasok. Only God knows. But dahil siya si God, just siya, no? He is just. Kasi sinabi dito 'di ba, bakit ka magagalit? 'Di ba, yan ang pinag-usapan natin. Oo. Kung dadali mo sa lawyan, sa court, wala kang masasabi. Yun ang usapan ito yung contract di ba? O, kaya talagang tama talaga si God. Amen, of course. Okay, so kakaiba naman talaga. Hmm. So ang message sa atin parang God will always be generous more Yeah. than what we deserve. So tayo, Yeah. minsan naiinggit tayo, but minsan naman tayo naman ang sobra-sobra ang bigay sa atin. Siguro hindi natin napapansin yun. Kaya nainggit tayo yung iba binigyan ng husto ni God. Kahit noon nagtatrabaho ko sa office, sabi pambihira. Ako ang dami kong ginagawa. Yung mga manager, yung mga boss ko, nakikinabang sila, yung mga promotion nila, yung kanilang mga merits, because yung ginawa ko para sa kanila, di ba? Pero ako, hindi. Merong mga time talaga na para nag-iisip ako, Mira, yung napro-promote sila, ako naiwan na ako rito. I know. Hindi ako napro-promote. Meron pang pagkakataon na dahil sa ginawa ko yung trabaho ko, nag-suffer pa ako doon. Di ba? Dahil ginawa ko yung trabaho ko, and naapektuhan yung isang mga malapit dun sa boss ko. Ayun. So, there are injustices, but God will never give us injustice. Yan. Ako naman, meron din ako, no? Alam naman yun na polio ako, di ba? 4 years old. Anim po kami. Siyempre, kahit sa sino man, sa atin yung mga, lalo na yung hindi pa nila natatanggap,
yung kanilang pagiging PWD, yung disabled, tatanungin nila Lord, ang dami-dami namin magkapatid ba't ako yung napilay? Di ba? Oo. Ba't ako? Ako pa yung bunso, ako yung ano. Di ba? Bakit? Parang ganon. So, pag yan pinako mo sa sarili mo, hindi ka makaka-move on sa buhay mo. Kaya makikita mo talaga, iba talaga kumilos si God. Kaya ngayon, masasabi ko na, tingnan mo kung gaano kabait si God. Ako nga napili, no? Ako yung napilay. Anim kami lahat sila healthy. Ako lang yung pilay. Hindi talaga ako gumaling, no? Lumala pa nga dahil nagkaroon pa ako ng fracture. Pero sa totoo lang, hindi ko naman sinasabing hindi sila masaya, pero sobrang saya ko sa buhay ko, no? Na kung uulitin ng panahon at alam ko ganito ang ending, ay tatanggapin ko, no? Pilay pa rin ako. No, yun Kasi hindi naman pinakita ni God yun na tanggapin mo yan kasi magiging maganda yung ending mo, hindi. Hindi niya, syempre, kasama sa journey mo yon to become a real Christian, ano, yung talagang maging tanggap mo talaga yung binigay niya sa iyo. So, magtiwala po tayo. Yeah. Kasi talagang sabi nga ni Lord is hindi niya tayo iiwan na nag-iisip o laging may ang ending natin ay, kaya pala. Ayoko ng ending natin. Ito pa yung isa example. May mga tao nagrereklamo. Sabi, bakit sila? Yung mga ano, alam mo ba yung mga iba't ibang lord? Drug Ah. lord, yung, yung gambling lord. So, yung mga yan, mga masasama talaga yung ginagawa nila. Pero talagang yumayaman sila. Di ba? Yung Maingit iba ka. talagang naiinggit sila. Sabi Sila nila, pa yung Lord, masama. bakit ganon? Sila yung masama pero sila yung yumayaman. Mm, Hindi mo lang naman alam kung ano yung nangyayari sa buhay nila. No? correct. Yung totoong nangyayari. Hindi mo alam yon. Pwedeng sa ano nakikita mo, lahat ng luho nagagawa nila, lahat ng gusto nilang bilhin, Laging kinakabahan. bibili nila. Pero hindi mo alam kung ano yung nasa kalooban nila. Tayo Yes. nga sabi natin, kami talagang masaya kami. Hindi namin alam kung bakit yung iba hindi maging masaya kung ano yung binigay ni God sa kanila. No? Dapat makontento. Walang contentment. Oo. Yun. So, yun yung isa, example pa. I'm sure, kung malalaman lang natin, siguro maiinggit sila sa atin. Hindi tayo ang dapat mainggit sa kanila. Yeah. Anyway, isa pa. Ito naman yung ating tinatawag yung sino ang makakapasok sa Kingdom of God? Eternal life. Sino makakaranyan? The isang example. Etong isa ang bait-bait all throughout. Sa bandang huli talagang matanda na siya. Kung kailan pa malapit siyang kunin at doon naman siya natukso na kasala. No? So, yun ang masakit. Loyal siya all throughout. At the time of yung death niya, doon pa siya natukso at doon niya hindi avail yung sabi ng ating Panginoon, at your last second of your life, I will always give you an opportunity to offer you eternal life. Yan. So lahat yun meron ganun. Hindi ba? Parang hindi justice yun. Yun. Tapos yung iba talagang masama sila, all throughout, sinful sila, sinner sila. Parang si Magdalena, Hmm. Mary Magdalene. And in the end, sa last phase ng kanyang buhay, nagbago siya. So naging santo siya. Di ba? So, yan ang isang sinasabi natin. Ganyan pala ang kaharian ng Diyos. Yeah. Many times, we receive the grace from God, yung kanyang mga gustong ibigay sa atin, kahit hindi tayo deserving. Yeah. Ngayon,
huwag ka na mainggit sa iba because you do not know kung ano talaga ang kanilang natanggap sa ating Panginoon. Okay? Amen. Okay. So Okay. see you again tomorrow in our coffee time with God. God.